Guys, actually sa mga kababayan natin Pilipino sa Pilipinas, hindi naman pera talaga ang problema, kundi ang tamang kaalaman sa pag-i-invest or tamang paggamit ng pera. Tulad dito sa mga kababayan natin na na-scam or hindi na naibalik na pera na umabot sa 150 million pesos. What? Kasama na dyan ang pera ng OFW na nakapag-invest ngunit sa huli ay nganga sila. Nirereklamo po nila ang online gold seller na nanloko sa kanila. Nasa 600 daw po na katao ang nagrereklamo. Inalok daw po silang mag-invest sa gold at nasa 150 million na daw po ang nakuha nito sa kanila. Meron siyang FB page, no? Yan Yes yung po, doon attorney. na hanap. Yes po, attorney. At yun ay ang Crisel Gold po. Crisel Gold. Pero hindi nyo siya kilala in person. Online lang No, po. ma'am. At the start, sa online po. Pero may physical store po kasi siya sa Victory Mall, sa Pasay po. Nakakapunta po kami doon. Nakikilala po namin siya ng personal. Okay. That's why we have trust po sa kanya before na talagang okay to yung taong to. Kasi lagi niya sinasabi online is honest siya, mabait siya, ganito siya. So, syempre, personally, namimit naman po namin siya. Nakakausap, nakakabanding. Magkano nabigay mo? Yung total po nun is 705,000, which is, ma'am, hindi po sa akin po yun. Sa OFW ko po, pero nakapangalan po sa akin yung cheque. Ayun na. Hindi sa'yo yung lahat ng pera na Hindi yun. po sa Meron kang akin. mga kaibigan na nagtiwala din sa'yo. Tapos, yun ang pinasok mo. Yes po. Okay, kailan mo pinasok yan? Last year po, yung October po. Nung November, December, January, meron bang naibigay sa'yo? Wala po, ma'am, kasi po yung contract po, depende po sa inyo, ma'am. Meron pong may monthly interest, may 3 months interest po yun, may yearly. Yung in my case po is yearly po, ma'am, kaya wala po kami nakuha. Ay, aray ko. Kayo naman, ma'am, magkano naman ang naibigay niyo? At Bali paano? sa akin po, 100 investment. Then yung item po hindi ko po nakuha. 127,000. So, meron kang investment, tapos May meron ka item. ring binili. Rin sana. Nung binili mo yon online mo siya binili. Opo. Paano ka nag-remit ng pera? Online po. Bangko ba ito? Yes or po, mga bank transfer po. Okay. Yung mga kasama ninyo sa likod, tatanong ko lang, magkano? Bali po, ang nabigay ko lahat is 400K kasi iba-ibang account bali apat na account Maba, April 2025, 100K. Sa kapatid ko, June 2025, ganon. Yung bang pera na pinasok mo na yon may nabalik sa'yo? Nagbukas ulit siya ng investment na yan 2025. Nangako siya sa akin ng 3% interest. Okay. So ngayon, pinapili niya ako kung 6 months kung makukuha o hindi. So ngayon pinili ko monthly, tas nagbigay siya sa akin ng cheque. Nangako siya sa akin na ang kaya ko lang ibigay is interest. So ngayon nag-usap kami. O sige, sabi ko, kung interest lang kaya mong ibigay, ganun na lang gagawin. Kaya lang itong na-extend na naman, pinangakuan niya ako ng interest, sabi niya, humiram ka muna ng pera kahit 100K. Sabi ko, sige ganito na lang, Crisel. Yung 100K, uutang ako ng pera, tapos hati tayo sa tubo. Okay, next, magkano? 100 po. 800. Hindi mo pera lahat yun. O sa'yo lang yun? Hindi po. Sa iyo, ma'am? 500. Okay, sa iyo, ma'am? 0.1M plus po. 450 po. 450,000. At lahat yan ay sa pangako na merong at least 3% interest depende sa kung ilang buwan. Huli na ang lahat nung nakita ninyo na ang dami pala ninyo. So, ang nangyayari dyan, yung pera mo na pinasok mo ngayong April ay pambayad doon sa nagpasok ng January. More or less, ganun po. Ikaw na nagpasok ng November, pambayad sa kanya na nagpasok ng April. Ito ay isang kind of pyramiding scheme. Ms. Criselda, ano po ba ang updates ninyo sa inyong mga investors? Sa mga investor po, meron kami mga GC. May GC na po kami. Nakakapagbigay ako kung magkano lang po yung kinakaya ko for now. Then alam na po nilang lahat yung reason ko since November pa nagkaroon kami ng problema at alam naman nilang meron kaming hinaharap na kaso. Meron po kaming hearing dito sa building na isa sa pagkalugi ko. Then nakiusap ako sa kanila na bigyan mo na nila ako ng time for extension hanggang sa makarecover ako. Ma'am, ilan po ba itong mga mangungulekta sa inyo? For estimate lang for now po muna, pwede ko po ba? Yung saktong nabilang ko pa lang po. 64 po. May dadagdag pa po ako. Meron ka bang certificate of registration with the Securities and Exchange Commission? Hindi ko po alam yung ganyan, attorney. Dahil nung nag-umpisa po, nung nag-umpisa po ako, attorney, wala po kami ganyan. Yung verbal lang. Ako na po yung gumawa ng, gagawa na namin ng contract, usapan. Ms. Criselda, alam mo ba na dito pa lang sa mga taong nandito,
ngayon is mahigit Apo. na, siguro ang estimate ko dito, mga 5 milyon. Mahigit. Mahigit pa. Opo. Ang ganda naman po yung nagtiwala sa akin po eh. Napakamali nitong ginagawa mo. O nga po, hindi ko Isang din po scam. kasi masyado This lang is po ako a na... scam. You are actually engaged in some kind of a Ponzi scheme. Ginagamit mo yung kinukuha mong pera sa kanila para ipangtapal sa mga pinramis mo na interest doon naman sa naunang nagbigay sa iyo ng ano po, pera. attorney, yung interest ko po, na na-late po ako netong 2025 lang po. Tapos hanggang sa nakiusap nga po ko sa kanila na unti-unti kong ibibigay. Yung iba po, nag-offer na sila na okay, Diyos ko, bilang tulong. ano ba ang mga assets mo? Yung building na yon, nag-renovate po ako, nagtayo po ako ng salon na merong gold. Walang pakialam yung mga investors mo doon. And Yun nga again, po I will eh. tell you, that is also a dead investment. Kaya nga po, pero nung tinatayo ko po yan, attorney, alam po nila, yung iba po nakaka-visit po dyan. Bakit ka pumapasyal po nagbebenta ng alahas o ng gold na hindi mo naman na ibibigay sa kanila? Nung nagka-problema po ako kasi noon last year, nagkaroon na lang po kami ng line-up kasi meron pong nangyaring di maganda. Kaya pinakiusap, unti-unti ko po na ibigay. Meron pa pong iba. Nagbebenta ka pa, nagla-live ka pa eh. Opo, kasi bumabawi po ako eh. Sabi ko nga Bumabawi sa o kanila po, dinadagdagan mo ang mga biktima? ay, hindi po. Wala Kasi pong dito ganun. ngayon, Kasi- nandito ngayon eh, isang bumili, hindi naman niya nakuha yung item. Ay, last year pa po yun. Naghuhulog-hulog na po ako sa yan. Na-report na po niya ako at na-explain ko na sa kanya. Nagbibigay naman po ako. O ngayon ha, tingnan natin dun sa doon sa live mo na Facebook mo, binubura mo yung mga nega. Ganito po yan. At attorney, kaya ko po Kaya binubura. hindi alam nung mga nanonood na bago na mayroon ka palang malaking problema na iniwan at binigay sa ibang mga so-called investors at buyers. 'Di ba? Ganito po, attorney. Dahil binubura mo, wag mong burahin. Hindi. Kung talagang Hindi po. naninindigan ka, Kaya ko po yun binubura kasi po, nakakasira po yun ng pangalan. Kasi sirang-sira ka na nga eh. Yung mga maluloko mo at Wala mabibiktima. naman po akong tinatanggap ng iba pang investor po mula nung sinusoli ko na po unti-unti yung kanilang mga invest. Yung iba Eto. po, nabayaran Hindi po. naman natin yan masosolve dito. Opo. 'Di ba? So sa Opo. NBI, tutulungan namin itong mga nandito ngayon at kung sino pa ang mga nanonood na nabiktima mo rin para makapaghain ng complaint sa NBI. With the Sige po. NBI case ay magbi-build up na ng kaso against you. Sana marami kang inventaryo ng gold at sana meron ka ring mga ari-arian na pwedeng maliquidate para makapagbayad ka dito sa mga niloko mo. Para matigil na ang panluloko mo dahil mukhang hindi naman tumigil. 2024, 2025, tuloy-tuloy eh. Meron yung latest po. Hanggang ngayon, sino ang 2026 lang na nagbigay? January po. Si Mary Ann, January lang nagbigay sa'yo. Sabi mo, hindi ka na tumatanggap. Oh. Hindi, yun po yung mga nagpapa-renew po kami. Hindi po renew. Ito na po nagkaroon po Okay, problema hindi nga na po renew. talaga. Oh, renewal ba yan? Hindi po, bagong investment po yun. Kasi bali yung kinuha kong investor na taga Bacolod, nagpadala po sa akin ng 100K. Nakapangalan po ngayon sa kanya yung cheque. Noong January lang po. Oh. Agent Palmer Malyari. Ano po ba ang recourse? Pagka meron pong ganito na mga pangyayari, Kung i-endorse po ng inyong programa ang kanilang mga reklamo, we will be more than glad to assist them para makapag-file sila ng reklamo dito at masimulan po natin ang investigation. Kaya po nang binanggit nyo kanina, Attorney Ina, part and parcel of the process that we will be conducting is the verification from the appropriate government agencies kung ang tao na ito ay authorized talaga na tumanggap ng investments from the public. Considering that the item being sold, supposedly is gold, kapag ganyan po kasi, kinakailangan din tayo mag-verify from the Mines and Geosciences Bureau at Bangko Sentral ng Pilipinas para malaman natin kung mayroong certificate of accreditation issued by the said offices para magbenta, mag-deal o pag-mine ng ganyang ginto. Pero non-existent, maliwanag po na estafa yan. So, titignan po natin lahat yan para malaman po natin ang kabuuan ng storya at kung ganyan po karami ang tao na involved na biktima is talagang napakalaking counts po ng estafa and potential violation ng RA 8799
ang pwede nating ma-file doon sa ating taong iimbestigahan. Attorney Malyari, mukhang nagbabago-bago ng pangalan. It could be a violation as well of the anti-alias law o kaya ginagamit ang pagpapalit ng pangalan para makapanloko ng tao. Meron bang immediate intervention para matigil muna siya? I would suggest mas maganda makapunta na po sa atin ang mga victims para ma-process na po natin ang investigation at yung binabanggit natin kanina ng facility for an entrapment operation ay baka magiging applicable to the circumstances. Pag magkaroon po ng kaso, will they have to be individual or pwede po sila na... Hindi po, collectively they could file a complaint although we will require them to file individually ng complaint sheet pero it can be done collectively bilang malaking grupo ng mga complainant. Kaya natin to pinasok sa NBI rin kasi mukhang napakalawak ng kanyang Yes po, reach. attorney. Shari. Yes Hindi po, ito yung maliitan lang na Hanggang isang abroad tindahan. po kaya nga may OFW. Tama po yan. So mukhang marami pong OFWs na biktima rin. Although yung nandito ngayon, siya yung nakasalang. Yes po, kasi ikaw I am ngayon, the ikaw recruitment yung... agency po ng mga OFW po na biktima. Yun. Kasa Unica by Crisel Gold. Mm. Pwede po ba naming mahabol yun? Kasi parang lumalabas na sa investor po galing yung pinampagawa niya doon. If we will be able to file the predicate offenses, we can request later on the Anti-Money Laundering Council for the conduct of a bank inquiry. Pwede mag-file po ang Anti-Money Laundering Council ng petition for a bank inquiry at pag napatunayan na ang pera na ginamit para maipatayo yung resort na sinasabi nyo as well as properties na binili, pwede po tayo mag-file ng petition for the freezing of those properties. Yun. Para hindi na po yan ma-dispose at maibenta para kapag file po tayo ng kaso, tayo, Okay. the court can actually forfeit all those properties and sell it at eventually the profits will be divided among all the victims. Apart from the filing of the complaint, we will also request for a copy of the conversation today. Okay. Kasi meron pong voluntary admission Yes. against interest itong si Ma'am Criselda na magagamit po namin sa aming investigation. Oh, yun. Attorney Malyari, we will assist. Ito pong nandito ngayon. There's just 7 of them but I am assuming na there will be more. Iintayin po namin sila Okay. lahat. Okay. Hindi ko po to pera eh. Hindi ko pera yung Yun. pinaglalaban ko. Pera po ng OFW to eh. Ilang beses ako nakiusap. Alam niya, may sakit ako. Nagkaroon ako ng problema sa kidney na high blood. Nagka-ovary problem dahil sa stress. Dahil lahat po ng investor, ako po yung tinatawagan. Kasi ako daw po yung best friend. Ako daw po yung 100% support. Yes, totoo po yun. Nag-support ako sa kanya. Nagpakatanga din ako. Hanggang sa yung mga OFW ko na po, nung isang araw lang, gusto na mag-suicide eh. Wala na akong choice. Naintindihan mo ba yung extent ng ginawa mo? Parang hindi eh. Hindi mo nakikita na kung ano yung pinuhunan ng mga so-called investors mo. Marami tayong pinagdadaanan, ma'am. Pero kasi, Apo. ang problema, ma'am, hindi sila makakuha ng ni isang sorry po from you. Ang kada reklamo nila sa pagkakasablay niyo, ma'am, drama niyo din po. Nag-e-expect din sana kami, ma'am, na kung sakali, baka kaya naman na humingi ka rin ng patawad dito sa mga nakuhanan mo ng pera. From the start po, nag-sorry po ako sa kanila. So, paano niyo, ma'am, masosolusyon? Inaantay ko lang po yung hearing po dito sa building na sana po may makuha po ako. para Magkano may bang panggastos ginastos mo po. dyan sa building? Yung si Miss Michelle po ang nag-complete po nun eh. At that time po, wala po talaga akong... Labo mo Oh, papaasahin mo pa na dyan sa building. Magkano lang ba ang renovation? Buti kung umabot ng 500,000. Di naman umabot ng ganun yun. Ma'am Criselda, anyway, na-appreciate naman po namin yung pagtanggap po ninyo ng tawag. Pero gayon pa man, iipunin namin, ma'am, yung iba pa pong nabiktima and sasamahan po namin sa tanggapan po ni Head Agent Palmer Malyari, ang Chief po ng Fraud and Financial Crimes Division ng NBI para makuhanan na po sila ng salaysay, ma'am. Maraming salamat po sa pagtanggap po ng aming tawag, Ma'am Criselda. Okay, thank you Magandang din po. hapon Kaya guys, kung meron kayong pera or naipong pera ay wag na wag yung ilalagay sa negosyo ng iba. Gumawa na lang kayo ng sarili nyong negosyo, at least kayo pa ang mamamahala at mag-aasikaso. Wag na wag yun itong pagkakatiwala sa iba na papangakuan kayo na wala kayong gagawin at malaki ang kita or tubo ng pera nyo dahil kadalasan ay scam yan. Para naman sa mga dagdag kaalaman ay manood kayo ng mga business ideas sa YouTube at financial literacy para matuto kayo
at malaman nyo ang mga legit na investment gaya na lang ng MP2 o kaya naman ng mga negosyo. Mahirap ang buhay sa ating bayan para sa anak at pamilya. Kailangang lumisan kahit anong hirap ng buhay ating malalampasan. Tiwala sa Diyos ang ating kailangan. Handang magsakripisyo, handang iwanan ang pamilya. Namimiss ko na ang aking pamilya. Namimiss ko na ang aking bansa. Lahat ng hirap titiisin, kakayanin para sa magandang hangarin. Namimiss ko na ang aking pamilya. Namimiss ko na ang aking bansa. Lahat ng hirap titiisin, kakayanin para sa magandang hangarin. Ako ay isang OFW, bayani kung ituring dahil sa sobrang hirap. Bayan ay nilisan, gagawin ang lahat para sa mga anak. Kahit gabi-gabi ay laging umiiyak. Oh, mahal kong Pilipinas, gusto na kitang masilayan. Kahit sandaling panahon